So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan 'no, so kung makita niyo naman yung oras, so 3:00 na ng madaling araw. So kakapanood ko lang po ng press con ni Alice Guo. So ibig sabihin nun mga kababayan, si Alice Guo po ay nasa Pilipinas na at kanina po ay nagpa-press con siya. So dito po 'no, maganda yung tanong ng media and then ang talagang napansin po talaga natin dito 'no, si Alice Guo po ay nakatalikod. Oo, 'yan. So, nakita niyo naman yung thumbnail natin. Siguro ano, 95 o hindi, 97% ata siguro ng press con na nangyari po kanina lang ay nakatalikod po si Alice Guo. So, marami pong mga katanungan dito na nasagot po ni, Secretary Benjamin Abalos at saka ni, PNP Chief Marbil. Okay. So, para mas maganda mga kababayan, para hindi na po ako maingay, panoorin na lang po natin yung press ko na nangyari kanina and then putol-putulin natin lang konti 'no, kung merong tayong importante na, mapapanood or maririnig. And then medyo liitan ko yung video kasi galing ABS-CBN 'to baka ma-copyright po tayo 'no. So ito panoorin natin 'to, Entertain questions from the media, and we would like to remind our friends from the media to limit one question and one follow-up question. Our first question will come from ABS-CBN, Mr. Jeffrey Hernandez. Good morning po, Secretary. Secretary, pakikwento lamang po, no, yung mga nangyari po mula po sa inyong pakikipag-usap sa Indonesian authorities hanggang sa tuluyan po na mailipat po sa Philippine authorities itong custody ni Mayor Alice Go at maiuwi po siya dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Kahapon, siguro kahapon, si Chief ay nasa trabaho. Siguro alas 5 ng umaga, gising na ako eh. Dumiretso po ako ng Naga. Tapos dumiretso ako ng Tansur para dito sa mga nabahaan. Nandang tanghalian, nakatanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng hanggang alauna na madaling araw dahil nadakip ng mga Indonesian authorities si Alice Go na kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng eroplano. No? Hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, noong ising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Alas 6, nandito kami. Na-delay ang flight namin, 11 kami umalis. Teka lang 'no. So ito putulin ko lang saglit lang talaga 'to 'no. So sabi ni Secretary Benjamin Abalos, wala daw pong ginastos yung pamahalaan dito. Kasi ito daw po ay eroplano na kaibigan niya. Well, sa aking mga kababayan 'no, may gastusin man o wala, ang importante nahuli si Alice Guo. And besides mga kababayan 'no, alam naman po natin na may kababayaan po dito yung Bureau of Immigration natin kung bakit nakatakas si Alice Guo. Pero on the point is 'no, kahit sabihin man ni Secretary Benjamin Abalos na may ginastos man o wala yan, para sa akin ang importante nahuli po si Alice Guo. Ayan, so continue natin. Halos 4 kalahating oras ang biyahe namin doon. No? Siguro mga alas 3 ng umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos noon, ay pinuntahan na po namin ang Indonesian officials. Ito lang ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami roon, si Chief Marbil, ako, no? At nauna na po ang PI at ang NBI doon. Walang kasiguraduhan, inuulit ko. Kasiguraduhan na pagpunta po nila Secretary Abalos ay mauhuli po sa Alice Guo or may uuwi sa Alice Guo sa Pilipinas. Ayun nga lang, yung sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, no? Yan. 97% po talaga ng press con ay nakatalikod po si Alice Guo. So, gusto ko malaman po sa tanong sa inyo, no? So, i-comment nyo po sa baba. Ito ba ay kabastusan kay Alice Guo or nahihiya lang po talaga siya? Kasi dito parang kausap niya dito si ano eh, hindi si PNP spokesperson Jean Pajardo. Hindi lang hagip ng camera, pero si Jean Pajardo yung kausap niya dito, yung spokesperson ng PNP. Tapos yung tinatakpan po ni Alice Guo ng bag niya, posas po yun.
So ngayon kung makita niyo po dito mga kababayan, si Alice Guo po ay nakakulay orange at ito po ay I think si IDG ata 'no, yung uniforme niya 'no, si IDG detainee. Tapos tinatakpan niya po yung kamay niya kasi nga po nakaposa siya, okey? So ayan, sige continue natin para maliwanag. Okey, game. Walang kasiguradahang mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet, we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Kinausap namin ng mga authorities. Siguro, halos isang oras nakipag-usap kami. And eto na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum of understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra O, yun din ay dahil sa police to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ng mga pugante at iba pang may kinalaman na kriminal sa kanyang bansa at magtutulungan. At nung nahuli nga si Alice Go, at gusto kong pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attaché na si Madamba at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno, ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para lang malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Wayu Vida, si Police Inspector General Krishna Murthy, ito po yung kanilang sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Hukom, ang Indonesia Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapag ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan nagpupunta, sinusundan po. Kunyari, pupunta sa isang lugar, uupa sila isang bahay, susundan nila, paglipat, susundan nila ulit. Sinaga nila to ng halos I think it's more than 2 weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay po dito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Laturon, ang Chief ng International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang... Okay, so ito na naman. So, nabanggit na naman ni Secretary Benhur Abalos sa Interpol. So, mamayang mga alas 8 siguro ng umaga. So, i-upload po natin yung video ko tungkol po dyan sa Interpol po na yan. So, kasi medyo malaki na po talaga yung utang na loob po natin sa Interpol. Kasi nahuli na nga po si Alice Go gamit po ang Interpol, si Sheila Go at saka si Cassandra Leong nahuli din po dahil po sa Interpol. And then si Arnie Tevez din po ay nahuli po sa Timor-Leste dahil po sa Interpol. So, ang tanong kasi natin dito, no, paano kaya kapag ang Interpol naman po ang manghingi ng pabor sa atin para ipahuli si Duterte gamit po ang arrest warrant ng ICC. So, medyo nakakahiya po sa Pilipinas kung, di ba, isipin nyo 2 linggo, nahuli kagad si Tevez, si Cassandra Leong, tsaka si Alice Guo. Tapos tayo sa Pilipinas ngayon, i-delayed natin. So, ayan na. So, pag-usapan natin mamaya yung video po na yun. Pero ang malinaw dito, kasali po, kasama po ang Interpol para mahuli si Alice Guo. Okay, continue. Madakip po si Alice Go at yun na nga para maiharap po rito. No? So, nung pumayag na po ang Indonesian authorities, ito po ay siya po ay dineport sa Pilipinas at minadali na po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon ay uwi na po namin si Alice Go. Yes. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin, maaari po ba nating iharap si dismissed Bamban Mayor Alice Go? So ayan na, so pinapaharap si Alice Go dito. Siguro inabot ito ng mga mga 60 seconds or 1 minute. So bago siya humarap, no? So medyo malaking mahabang pakiusapan ito, no, para kay Alice Go. Kasi ito nga gusto kong tanong sa inyo. Ano ba 'to, kabastusan o nahihiya? Sa tingin niyo lang. Sige. O ayaw talagang humarap, no? Parang umiiyak eh.
Ay, yung harap parang naiiyak talaga, no? Naiiyak, nahihiya, or whatsoever, no? Ayun na, humarap na. Nakangiti pa yan, nakamask lang. Okay, would there be any other questions? Ikaw na mag-moderate. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from A to Z, Mr. Kim Salinas. Good morning mga sirs. Sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with Mayor Alice Guo. So kung saan masaya kayo with CPNP, ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagba-viral siya yung social media, sir? Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alice, naririnig ko yung sinasabi. Okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya, syempre nakatingin ako sa camera ng gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niyan. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, O, teka lang, no? So, ito ata yung picture na sinasabi nila, no? Na nakangiti daw sa si Alice Guo, tsaka kasama si Marbil, tsaka si Abalos. Ito ata yan, picture na yan. So, kita nyo ba? Yan, yan. Okay. So, yan, yan. So, ito kasi trending ngayon itong picture na to. Na ewan ko ba? Ina talaga. Ang nangyayari sa bansa natin, Diyos ko. Matatawa ka na lang sa asar ang puto. Kaya kung hindi nyo nga natanong, bakit daw Alice mo ginawa yun? Sige. Siguro siya na lang tanong Mayor Alice, bakit parang... Kinakonfirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa... So yun daw yung reason niya. Masaya daw siya kasi uwi siya ng Pilipinas. Parang ganun lumalabas, no? So, mapoprotektahan daw siya ng gobyernong ito kasi mayroon daw po siyang grave threat. Ewan ko lang, no? Kasi ang nakakatawa dito, no? Lahat ng mga pugante may grave threat. Si Bantag may grave threat, si Tebes may grave threat, si Kibuloy may grave threat, tapos si Alice Guo may grave threat din. Nang ina talaga. Yeah, kunin nyo. Yung mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Comedy ang puto. Mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no? Nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso labang kay Alice Guo ay DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala nyo lang. Ngayon, ito ngayong final namin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Guo. No, ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda, na siya nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala, maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No? At yun naman sa Senado, kung sakali man, kung magbe-bail siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Ganun po kasi ang Chief, can you bear me out here kung paano ang proseso ngayon gagawin ng pulis? Magandang gabi po. What will happen is, kukunin po ng, she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. And after that, pagka na-serve na-inform na yung court dun sa RTC, then kung nakapag-bail siya, then we will may turn over po natin sa Senate. But kung wala pa po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions, and we are from GMA, Ms. Nympha Ravelo. Good morning, sir. Sir, Nympha Ravelo from DZWB.
pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Guo, former mayor, nakita kanina habang nung sinundo niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Pero ngayon po, naka-orange t-shirt with CIDG detainee mark. Pakipaliwanag lang po. At nakaposas po ba siya yung ba yung tinatakpan niya ng white jacket? Yes, nakaposes po siya ngayon. Nakaposes. Ganito po kasi yan, nung pagpunta niya rito, binasahan po siya sa eroplano ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa ho yung warrant. Ngayon lang araw na to dumating. So, binasahan po siya at minagshot po siya doon sa loob. Kinuha siya ng medical record, etc. Nag-fingerprint, nag-ano. At doon na ho nilagay yung CIDG na t-shirt. Ganun po yun. Okay, so fair naman mga kababayan kasi turn over siya ng Indonesian government sa Indonesia. So hindi nila dala, wala pang warrant or hindi nila dala. So sakto pag-uwi ng Pilipinas doon na pinusasan. So doon sa mga nagtatanong kung bakit nakatodo postura si Alice Guo nung sa Indonesia. So ito na po yung sagot. Okay, sige. Thank you very much. Our last question will come from DZRH, Mr. Pagpapigyan mo na Nochi yung dalawa. Casas. Isa ba sa inyo dyan o ano? Pareho sino ba yun? Joanna Balyaran from GG Press. Sir, our last question po will come from DZRH, Mr. Nochi Casas. Okay, sir, good morning kay General Francisco, sir, Secretary Avalos and PNP Chief Marvel. Sir, itong pagka-aresto kay former Mayor Alice, meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved din dito, sir? Ganito lang po yan, ano? Kaya importante sa amin na magpunta sa Indonesia ni Chief. Kamukha na sinabi ko sa inyo kanina, wala kaming kasiguraduhang makukuha namin siya, inuulit ko. At ang mabigat nun kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice ko, katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas na dapat makuha siya ng kapulisyahan. We were given a very tight time limit. Imagine, 1:00 ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung 1:00 na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami ro na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila hanggang kinahapunan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga, nagkaroon kami ng meeting doon. Ngayon, yung katanungan mo, bakit gano'n? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talagang magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo, may proseso tayo rito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang inassure namin sa kanya. Teka lang, no? So ang tanong ngayon dito, gagawin ba ni Alice Guo yun? Ito sa tingin nyo ba? Ngayon nahuli na si Alice Guo, sa tingin nyo ba magtuturo ba si Alice Guo ng mga mas malaki sa kanya regarding po sa Pogo? Well, kilala naman po natin kung sino yan, si Duterte yan. Kaya niya bang ituro yon? Or aakuin niya lahat ng kasalanan? Diba? So, yan. So, actually, yung kaso ni Alice Guo, pag siya po ay natalo sa kaso, so, makukulong siya habang buhay. Diba? So, yan, sige, continue. Well, siguro tanongin niyo siya, no? Tanongin niyo siya. Pero parang nakita mo naman dun sa picture niya kanina, parang she felt relieved. Alice, can you answer that? Wala yung lawyer niya. Let's her human rights, no. Okay. Commitment na sasabihin niya yung yun lang ang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin niya yung totoo, no. Yun lang. At we will take care of her security. Yeah. Well, eto na lang ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. No? Totoo lang, napakabigat na mission namin Napakabigat nito. Ganun kakomplikado to. Meron pa yung mga swap na pinag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now the 75 years of Philippines and Indonesia friendship. No, itong taon na to. Na-coincide pa, nandun pa si Santo Papa nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation lamang. Yun ang pinag-usapan. Okay? Sir, thank you po. Sir, we have one more question from DWIC, Mr. Joel Peleno. Sir, natukoy na po ba kung sino po, kung paano po nakalabas? At kung mayroon Yan. Hindi na ho namin, kasi masyadong mabilis ang pangyayari. Yung maraming tao kanina, no? At totoo lang,
bukod sa kay Chief, sa PNP, ando rin po, ang gusto ko rin pasalamatan, no, ang NBI at ang ating immigration, no. Kamukha ng sinabi ko, nagpunta kami ron, di namin alam kung ang dadatnan namin kung kami ay makukuha o hindi, at naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Yes, sir. Pwede po ba kay ex-mayor Rono? Kung totoo pong nagbangka sila palabas ng Pilipinas? Okay, wala kasi siya assistance of counsel at under the, sana maunawaan ng ating mga kababayan. Pabebe talaga, no? Meron tayong tinatawag na Miranda rights, no? Ito yung basta isang tao ay, of course, ay nasasakdal, no? She has the right to remain silent, pwede manahimik. She has the right to a counsel. May karapatan kasi isang abogado. Anything she says could be held against her. Lahat na sasabihin niya ay pwedeng gamitin laban sa kanya, etc. Basic rights po yan, eh. Opo. But, sir, naniniwala po ba kayo na nagbangka sila? Well, mahirap mag-judge, eh, no? Marami posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo dahil maluwang ang ating, yung ang problema namin, yung pinag-usapan namin sa Indonesia kanina, dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, ganun din tayo, maraming tubig, no? Kaya, o nga pala, bago ko makalimutan, Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas iigtingan natin ang kooperasyon sa kanila. Dalawang kaso na to, kay Cassandra Ong, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice, at pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan ng gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap, no? Chief, can you also give light to that, yung pinag-usapan natin with the Indonesians? I just want to add on kay Secretary, no? What happened kaya ito na nahuli, it's because of yung mutual agreement namin, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami hinahabol po namin ni Secretary kasi wala naman siyang kaso. Wala siyang kasong kriminal and it's only contempt. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, hinahabol ko namin and at least kahit na paano napag-usapan sila to take care of dun sa natin. And kaya nga nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police kung paano lang i-hold na matagal. At kung sabi mo, I just want to add, no, kaya nag-smile kanina, in the first place, wala siyang kaso noong the time. During that time, napaalis lang kami sa airport at we received yung warrants of arrest coming from the RTC ng dun sa Tarlac. But the rest is, it's more of yung babae confiding at us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakaroon siya ng death threat, yung mga problema niya. And it so happened na nakuha na kami ng picture, maybe I don't know kung sino kumuha ng picture, but it's more of na talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time na makita yung secretary natin and they feel so comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of sabi natin cooperation. Ang nangyari po dito, I just want to add, no. Ang nangyari kasi dito, it's coming from, kaya nahirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore. So, paikot-ikot. And they took, sabi ko nga, it's really a God of choice na chance na lang talaga nakuha nila. It's just they took a risk they opened one of the houses na doon nagtatago siya. Kaya yun po yung nangyari. So tama po yung sinasabi ni, it's really more of a mutual agreement between us. Kaya lang nga, sinasabi nga ng Indonesian National Police, we have to go there right away because they have no case. We cannot hold them for quite a while, more than 24 hours. So po, ito po yung nangyari kay Alice Go. Sir, thank you very much. Idadagdag ko lang, no, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan niyo yan. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, yung International Police ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, masasani puwersa yan. Kung anong nangyari rito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa lugar na ito. Talaga magtutulungan. Yung po ang napagkasunduan natin. Sana nga ganun mangyari kay Digong. Sana nga ganun. Okay? Okay. Sir, thank you very much. Thank you very much. We have last one question for the media. Secretary, good morning. Lian Ban from Raptor. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed pa further? Well, actually, yung swap na sinasabi ninyo is just hindi naman masyadong, hindi na pag-usapan no? It was just bypassing lang, na sinasabi lang nila na, I think, as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is Haas, hindi nila kinukonsider.
Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. No? Hindi dahil may swap, at I want to make that very clear. It's not because of that, it's because of the deportation. Okay? Sir Joanna Balyaran from GG Press. Sir, so you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader of the crimes that she... No, teka muna, do not put words into my mouth. Okay, Ha? Simple lang ang sinasabi ko. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa bansa. No? Natatakot siya, maski siguro natatakot siya. Sabi namin, kamatakot. Sabi mo lahat. Okay, so ngayon pala, malinaw pala, no, na yung magiging palusot pala ni Alice Guo kung bakit siya tumakas is merong banta sa buhay niya. So, yun, gets na. Okay. At poproteksyonan ka ng pulis ang buhay mo. Ha? Ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple yun. Ang importante, malaman natin ang totoo na nangyari dito. So, Pero by the way, no, kung susundan natin, no, kung totoo man yung sinasabi na Alice Guo na merong banta sa buhay niya, so ibig sabihin nun, may mas malaking tao pa sa likod ni Alice Guo. Okay, so yun ang malinaw doon. importante na rin dahil sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Protektado siya as far as the PNP is concerned. Okay? Sir, is she a Chinese spy, sir? I'm not sure. Hindi ko alam. Hindi ko talaga Chinese spy. alam ko anong nationality niya po. Okay. Maraming salamat po sa ating Okay. mga kasamahan sa media. Maraming salamat po. sa ating SNTV and Director sa ABP. Maraming salamat po. Sa press con. So ngayon, kung Chinese spy ba si Alice Guo, well, kasi dito siya lumakas sa Pilipinas, so malamang tinanim lang talaga yan para gumawa ng mga illegal things. Na-train po talaga siya. 'Di ba? So yun, at least yan. So yun mga kababayan, no? So ginawan ko lang ng content ito para at least updated po tayo, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito sa press con po na nangyari po kani-kanina lang. Okay? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre po, pa-like, pa-subscribe, and pa-share na lang din po kung hindi naman kalabisan dyan po sa Team Replay. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo mamaya. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Thank you po.